Ano ko lang po ito kay Sir DGB. Ayan, DGB. Yan ba yan? So, isa siyang vlogger. Excuse me po, sir. Mukhang may mali kaya kasi. Kayo, kapag nagrarally kayo, huwag po ninyong idadamay ang ating presidente. Kapag kayo ay gustong tulong sa mga taong naati, inaaboso, namatayan, so nasa iyo ang pusang loob mo tumutulong. Nasa iyo ang pusang loob tumutulong. Kung naawa ka man sa amin, naawa ka man sa ibang tao, naawa ka man sa mga atin, pinapatayan, so huwag mo na idadami ng ating presidente. Hindi naman ito rin. Sir DBA, kapag hindi mo gagawin ang ICC na pagalikirusahan na magkano sa Wisbiri sa ating bansa, sa pangahuli ng mga taong kriminal o gano'n. Hindi lang ito. Kasi, Sir GB, hindi mo rin naunawaan at naintindihan. Bakit? Maproseso po yan. Lalo na, alam mo pala ang dahilan kung bakit nagsabi, di ba? Sabi, si BBM mismo ang naunguna ng pangapirma, walang sila doon ba nila? O. So ngayon, maproseso yan. Bakit nasasabi ko yan? Dahil napipirma si Sir BBM tungkol sa ICC na nabibig kong sinador ko siya. So, hindi ba basta yung mabawiin at hindi ba basta mababawi? At higit sa lahat, ginagawa ng sa ating presidente ang tama upang sa ganon na mabigyan ng isang pagkakataon magbago ang ating kababayan, magbago ang lahat mga tao, pagmamahal ang naiiral sa ating presidente. At hindi iniiral sa ating presidente na pagmamasunit, magiging matapang, magiging kriminal, or magiging makipaghaw. Iwan din yan. Hindi naman pwede na makipag-away. Huwag natin turuan ng ating presidente na magiging masama, magiging kriminal, magiging ano. Kasi yung ating presidente, kung matalino na yung mga tao, di ba sabi nga, ang matching nga matalino, pusa nga matalino, aso nga matalino, ahas nga matalino, yung mga tao ba kaya na wala ibang ginagawa, di manuloko, diba? Nalubor sa pamilya. So ngayon, ina-adjust sa ating presidente. Kasi mahirap naman tutularin nila ang kasamaan. Alam naman nila yun ang bawat nasa ating paunawa. At hindi kung bakit, hindi pa ito basta na ipapasok yung ating ICC. Kahit ako naman gusto ka rin na ICC. Pero, doon ako nagtaka. Anong dahilan? Bakit ang bagay kumilos ang ating ICC? Kailan pa ba aksyonan ang mga taong kakayanan? Kailan pa ba aksyonan ang mga taong kriminal? Kung kailan po ba na naagaw na ang pinagsabayan at mananakaw na ang lahat ng naipunta sa ating presidente? Kailan pa? Pero doon ko na na-realize. Dahil dinig ko nga naman sa'yo, Sir DBA, na walang iba ang dahilan. Malalim at yun ang pinakamasaklap at mahirap na. Mahirap yan. Mahirap na agad-agad tayo na. Maproseso yan eh. Kasi dati bago, alam natin na si BBM, bago niya pinipirmahan yun, pinag-isipan mo na niya kung ano karapat-dapat, kung ano tama, kung ano ang pwedeng gagawin. Ngayon, na-realize siguro sa ating presidente na para ikakabubuti sa ating ex-presidente Rodrigo Duterte at iba pa mga tao at naawangat naman yung original na presidente natin na sobrang pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Kaya hindi rin basta-basta. Nasa ICC, kusang loob sila pumapasok kung gusto nila na aksyonan ang mga taong kriminal. Hindi na sila kailangan pagsabihan. Hindi na kailangan silang didiktahan.
Bakit? Tungkulin nila yan eh. Mula noon, 2010. Mula noon, tungkulin nila yan. Pero naisipan din sa mga ICC na may kasunduan sila sa ating presidente habang siya ay senador. O, ngayon, hindi rin basta-basta. Pero ang may karapatan talaga dyan, kahit pinagkaramahan na ni BBM noon, lalo na kung matagal na. 2012. Maririn nila na maipaon sa rin. Kasi, ano kasi yan? Batas yan eh. Ang batas na susunod. Batas yan sa mga kaibigan. Sa mga taong kaibigan. Ngayon, tutuloy sa mga ICC yan, utang tumasok. Nasabi sa nasa kay ICC yan eh. Na mag-uusap muna sila sa ating presidente. Kung anong maganda, kung anong karapat-dapat. Maaari po ba? Kasi, sabagay, madali na yan. Madali naman din yan. Kasi, 2012 pa yan. Na pinipiramahan sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, di ba? So, madali lang yan. Pero kaso nga, ang hirap nga naman, naawa ng ating presidente sa ating Rodrigo Duterte. Kasi kapwa niya, presidente. Hindi naman talaga masama yung mga kapatid. Pero bakit hindi? Diba eh, hindi naunawaan, hindi naintindihan. Diba? Yan kasi hindi sa mga tao. Kahit gaano pa na magsakripisyo ang kunin na presidente mula sa magulang hanggang sa anak, hanggang sa akin. Pero sila pa itong pinabori, pinibastos. Diba? Sila ba itong sinisiraan? Hindi naman pwede yun. Paano ba ninyo pa sa bakit yan? Hindi. Hindi na kasi ninyo, hindi kasi kayo nakaranas ng hira at kaliyan. Sir David, alam mo kung magagalit naman, sabihin mo na kung hindi natutupad yung mga panawagan na tungkol sa ICC, sabihin mo, hindi ninyo ibuboto yung ating president kapag tungkol na ibig sabihin, may lihim ka at kasabot ka sa mga ayun. Hindi ganun. Kapag kusa kang sumusubarta, huwag yung plastic. Diba? Sayang. Sinasali ka pa naman namin para sa ICC. Tapos ngayon, ganun mo sa sabihin mo, ipapahiya mo rin atin. Dati, Sir Gilly, kung sakali na magkakaproblema yung ating presidente, kaya mo ba tutubusin? Kaya mo ba ipagtanggol yung ating presidente? Hindi natin kaya na ipagtanggol yung ating presidente. Sa mga taong masama at saktura kasamaan. Kaya nga, nagpasalamat tayo sa Diyos para hindi naging masama yung mga market. Diba? Hindi ba maging masama? At hindi ba sana babawiin? Kailangan na proseso yan. Kailangan idaan mo sa pakikiwen, pakipag-usap. Ano ba gagawin sa mga taong kanina? Ano ba dapat gagawin? Matagal na ikaw yung pinagbago. Matagal na ikaw pinagbigyan mo ba? Ano ginagawa? Di ba? Wala. Hindi mo kasi naintindihan. Kahirap magiging risky. Lalo na. Ang inadaan natin na sekretary eh. Papaya. Naniniya. Ang dapat. Dapat niya, pinagtampo na ni Sarah Duterte. Huwag niya ipagpalit kahit ikadindado niya yun. Kung nagkakasala ang nagkakasala. I-tweet naman niya yung mali sa kanyang ama. Upang sa hindi lalong magkakasala at hindi lalong lumala. Diba? Hindi pwede. Ang hirap kaya sitwasyon sa mga tuloy na gamalagara sa tuloy sa ating bansa. Hindi na pwede. Ngayon tayo nahirapan tayo sa kumuhay tayo. Ano ba kasalaan sa mga maratos? Bakit lalo din kayo? Dahil, kung na-realize ko, dahil sa kanilang na-reporta, dahil sa kanilang pera,
Dahil sa, dahil sa pera sa bayan, mainit sa mga mata sa mata. Pero kung buong Pilipino, nagkakaisa ng bago, hindi pwede yan. Masakit din yan. Mga tao may kulong. Hindi mga tao na sabot sa mga lugar. Ano na yan? Paano hindi tayo nalulungkot na naikulong sila? Hindi. Naikulong sila dahil sa mga wala na dyan kasi kung may sarili siya panagigan, may sarili siyang diskarte, ang sariling gawa at sumunod siya sa batas at sinusunod niya ang magagandang yapak sa mga kasilisan sa tagal. Kasi po, baka siya walang kaya pilan mo. Ang ginagawa ito sa tagal. Kinukuha pa ang babae, wala lang. Itang pagkagilan. Pero para saan ka? Para lalo makikinig ang mga tao. Bisaya, Sibuter. Tinubahan ang ating Sibuter. Iisa lang na nanlayo tayo sa ating mga dugo. Sa bawat dugo natin. Pilipino pa rin. Pero sa tatlong radio na yan, hindi mo kakasunod. Yan sa pera sa bayan. Nakalapag na natin kanya-kanya natin natin ang pag-rally po ng mga bilang. Dito, pagbabasto sa kanila. Yung pag-rally nila ni El País, paano maganda pa ng mga hindi. Dahil wala sinasama ko. Sarili mo mag-isip. Wala ito sila yung pinito. Hindi. Makigulo, makipag-amay. Wait lang, kaibigan na. Mas masaya pa sila na may maraming mga tao mamatay. Basta mahalaga sila ang marunong sa mundo.